Tanong ko lang po yung libro na Altar Secret. Gawa ba yun ng mga anti-Catholic? Salamat. Brother Wendell, may alam ka rito? Ito. Yan. Altar of Secret. So, ang author nito ay si Aris Rofo, isang journalist. Isang journalist. At ito ay inirekomenda ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakainit niya sa issue sa simbahang Katoliko. Kung maalala ninyo, ang sabi nga niya, itong Katoliko na ito will disappear in almost 25 years. Wala na yan. Your God is not my God because your God will mine as a lot of books. Tapos kayo, why do you have to talk about religion? If I choose not to believe in any God, what's the thing about it? Kinain ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Then malice was born. Who is this? With God. Stop talaga ito. Kaya sabi ko siya, nawala niyang. So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. And if there is any one of you there who would say that you have been to heaven, talk to God, so him personally, and that He exists, the God that is yours, and if that is true, I will step down the presidency. Yan. Inirekomenda niya ito dahil bahagi sa sulat dito yung mga eskandalo sa loob ng simbahan ng mga ordained minister. Pero tandaan natin na mula pa sa history noon, ang ating Panginoon Jesucristo nakapili nga ng isang Judas. Diba? But may Judas. Yun ay paalala sa atin na sa ating simbahan, meron talagang resulta sa magiging iskandalo sa loob ng simbahan. Pero kahit pa merong mga nakagawa ng kasalanan at ito'y inilarawan sa aklat na itong hawak-hawak ni Duterte, ang banal na simbahan ay mananatiling banal kahit merong Judas. Sino man sa mga ordained ministers o mga Katoliko na nakagawa ng kasalanan, dahil sila'y mga Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa turo ng simbahang Katoliko. Pero tandaan natin, sa kasaysayan, marami ng mga makasalanan na sumusunod sa turo ng simbahang Katoliko na Mary of Egypt, at sila'y nagiging banal. Balik sa inyo, Brad Jando.